si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM isinasapinal na ang kanyang talumpati para sa SONA 2024. DOT poster sa NAIA, inulan ng batikos dahil sa maling lokasyon ng Banawe Rice Terraces. MMDA aminadong hindi perpekto ang disenyo ng viral PWD ramp. Netizens umalma. DepEd Secretary Sani Angara nagbitiw na sa pwesto bilang senador. Pagpapataw ng buwis sa mga online seller nagsimula na. Pilipinas inilunsad ang Cruise Visa Waiver Program upang palakasin ang cruise tourism. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa inaabangang kaganapan sa susunod na linggo, ayon sa Presidential Communications Office, isinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang talumpati para sa nalalapit na SONA. Ayon kay PCO Secretary Sheloy Garafil, personal na isinusulat ng Pangulo ang kanyang iuulat sa bayan. Matatandaang sinabi ni Pangulong Marcos na tututok ang kanyang SONA sa kondisyon ng ekonomiya ng bansa, kampanya ng administrasyon sa kriminalidad at iligal na droga, at ang pagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Kaugnay pang balita, bilang precautionary measure sa paparating na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 3 araw na gun ban ang ipatutupad sa buong Maynila. Ayon sa PNP, magsisimula ang gun ban mula sa Sabado hanggang sa Lunes na araw ng SONA ni Pangulong Marcos. Dagdag pa rito, tinatayang 22,000 pulis ang ide-deploy upang masiguro ang seguridad sa SONA. Maximum tolerance umano ang ipaiiral ng PNP sa mga isasagawang kilos protesta. Balitang halalan, sa inaasahang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa susunod na halalan, nakatakdang maglabas ang Commission on Elections o COMELEC ng mga alituntunin ukol sa mabusising paggamit nito. Partikular itong gagamitin sa panahon ng kampanyahan upang makakalap ng impormasyon ukol sa mga kumakandidato. Pinakalayo nito ang paggamit ng bagong teknolohiya sa kapaki-pakinabang na paraan. Nakatakdang mailabas ang naturang guidelines ukol rito matapos ang unang linggo ng Agosto. Magandang balita, nadagdagan na ng 2 istasyon sa lungsod ng Quezon ng EDSA Busway kung saan mayroon itong mga panibagong pasilidad para sa mas pinabuti na serbisyo sa publiko. Makibalita kay Daniza Lopez. Matagumpay na binuksan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Transportation o DOTR ang 2 panibagong istasyon sa EDSA Busway, ang Philam at Kamuning sa lungsod ng Quezon. Ang bagong istasyon sa Philam ay binibigyang prioridad ang mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs dahil sa natataglay nitong elevator. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, layo nitong bigyan ng kaginhawaan ang bawat pasahero na mas maging komportable ang kanilang biyahe. Itinaguyod din ang Smart Traffic Surveillance System kung saan pagbabahagi ni MMDA Acting Chair Romando Don Artes ay mayroong 166 na mga CCTV camera at 21 na nagtataglay ng Artificial Intelligence o AI sa rutang Monumento hanggang Rojas Boulevard. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Samantala, isang anthropological archaeologist na si Steven Acabado ang nakapansin sa maling detalye ng poster ng Department of Tourism o DOT sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 4 kung saan nakalathala na matatagpuan umano ang tourist spot na Banawe Rice Terraces sa Benguet. Isa itong pagkakamali sapagkat ang totoong lokasyon ng Banawe Rice Terraces ay matatagpuan sa Ifugao. Umani ng samut-saring pang-aasar ang ahensya mula sa mga netizen kung saan kalaunan ay tinanggal rin ang nasabing poster. Nananatiling tikom ang DOT hinggil sa maling ad na bahagi ng kampanya nitong Love the Philippines. Isa pang maugong na usapin, dinipensahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang PWD ramp sa bagong tayo na PhilAm station ng EDSA Busway matapos ang naging pag-viral nito dahil sa di umano'y sentimiento ng mga netizen na masyado itong matarik para sa mga may kapansanan. Makibalita kay Daniza Lopez. Sa naging pag-viral ng Persons with Disability o PWD ramp sa bagong bukas na PhilAm station sa EDSA Busway ay ipinabatid ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko na ang dahilan sa likod ng hindi perpekto na disenyo nito ay ang height restriction na mayroon sa Metro Rail Transit o MRT. Kung kaya't ganoon na lamang ang naging resulta kung saan hindi ito naging pantay sa footbridge. Pahayag ng MMDA, bagamat hindi perpekto ang naging disenyo nito, ay malaki pa rin umano ang tulong ng PWD ramp para sa mga may kapansanan, buntis at senior citizens. Inalmahan naman ito ng ilang netizens kung saan masyado raw itong matarik at hindi PWD friendly. Depensa naman ng MMDA, hindi ito masyadong matarik kung titingnan at maglalagay ito ng mga kawani ng ahensya sa istasyon para alalayan ang mga PWD sakaling mahirapan sa nasabing rampa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inulan at binaha ang ilang komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng habagat. Daan-daang pamilya at residente rin ang inilikas sa lampas bewang na baha, gayon din ang mga kalsada na hindi pa maaaring madaanan dahil sa hindi pa humuhupang baha. Bilang tulong, nagsimula na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magpaabot ng relief assistance sa mga pamilyang apektado ng matinding pagbaha. Susunod sa News Force. Vice President Sara iginiit na hindi biro ang kanyang pahayag bilang designated survivor kaugnay ng nalalapit na SONA ni PBBM. Suspended Mayor Guo bigong maaresto kaugnay ng inilabas na arrest order ng Senado. PNP buo ang suporta sa panukalang batas na ipagbawal ang online gambling. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi biro ang pahayag niya sa pagtalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Vice President Sara, ito ang unang beses na kanyang masaksihan na laging tinatanong ang Vice Presidente kung dadalo sa ganap ng Pangulo. Marami umanong hindi nakakuha ng kanyang interpretasyon sa kanyang sinabi. Paglilinaw pa niya, hindi ito banta at lalong hindi rin umano ito isang bomb threat.
Budget para sa taong 2025, yan ang ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez na pangunahing prioridad ng Kongreso bago pa ang paparating na SONA ngayong taon. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Sa ilang buwang preparasyon ng pamahalaan para sa darating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nauna nang nagpahayag si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang budget para sa taong 2025 ang magiging pangunahing prioridad rito. Ayon sa kanya, desidido na ang Kongreso na ipasa ang 2025 budget, natitirang mga pagsasabatas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, maging ang mga patakaran sa darating na SONA. Aniya, inaasahan ng Kongreso ang iminungkahing higit sa 6 na trilyong pisong pondo ng National Expenditure Program ang magiging pagkukunan ng General Appropriations Bill na siyang layuning maipasa bago ang katapusan ng Setyembre. Paglilinaw niya na tumaas sa 10% ang ngayong taon o higit sa 5 trilyong pisong alokasyon na siyang daragdag sa 22% sa gross domestic product ng bansa. Bahagi din sa pagpapasa ng budget sa taong 2025 ay ang iba't ibang batas ukol sa pagtugon ng pangangailangan ng mga persons with disability, mga war veterans, guro, taxpayers, empleyado, manggagawa, mag-aaral, magsasaka, mga katutubo, maging ang pagsasaayos ng kalusugang pangangalaga sa bansa. Inaasahan din ni Romualdez ang suporta ng kasalukuyang Senate President na si Senator Francis Cheese Escudero sa mga inisyatibong kinakailangan upang mapabilis ang pag-unlad ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, tuluyang nagbitiw sa pwesto bilang senador si Sani Angara kasabay ng kanyang panunumpa bilang bagong Department of Education o DepEd Secretary. Ito ay kinumpirma matapos magsumite ng resignation letter si Angara na anya kinukonsidera ng dating senador na ang kanyang bagong posisyon ay may mabigat na hamon. Pagtitiyak ni Angara, titiyakin niyang paigtingin ang pagsusulong ng mataas na kalidad ng edukasyon sa bansa. Bigong mamataan si suspended Mayor Alice Guo sa kanyang idineklarang address. Ngunit nasa kustodiya na ng Senado ang dating accountant niya. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riodique. Matapos ang pag-issue ng arrest order laban kay suspended Banbantarlac Mayor Alice Guo, isinilbi ito ng Office of the Surgeon at Arms o OSAA ng Senado nitong nakaraang Sabado. Ngunit hindi nakita si Guo sa idineklara niyang mga address sa Valenzuela, Balintawak at Bulacan. Hindi rin namataan ang 7 pang inisyuhan ng arrest order na mga koneksyon at pamilya ni Guo. Tanging ang dating accountant lang ng alkalde na si Nancy Gamo ang namataan ng mga otoridad. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Senado si Gamo at mananatili hanggang nagpapatuloy ang pagdinig sa mga ilegal na pogo sa Senado. Matatanda ang ilang beses nang hindi sumipot si Guo sa mga pagdinig sa Senado, kaya naman inisyuhan na siya ng arrest order. Depensa naman ni Guo sa isang liham, wala siya sa tamang kondisyon upang harapin ang mga akusasyon sa kanya dahil sa kanyang kasalukuyang pisikal na kalusugan at tromang idinulot ng mga nagdaang pagdinig. Si Guo ay nahaharap sa mga kasong kaugnay ng umano'y kanyang pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng pogo sa Banbantarlac. Kasama ring iniimbestigahan ang nadiskubreng mga irregularidad sa kanyang mga dokumento bilang Pilipino. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, iimbestigahan sa Senado ang kamakailang nabuking na pagawaan ng mga pekeng birth certificate at iba pang dokumento sa Davao del Sur. Posible umanong konektado ito sa pagdinig sa patuloy na investigasyon ng tunay na katauhan ni Alice Guo. Narito muli si Francis Riodique. Arestado ang isang Chinese national matapos mag-apply ng pasaporte sa Davao na gamit ang mga peking dokumento. Kinilala ang suspect bilang si Hanlin Key na nagpanggap bilang Hengson Lemosnero.
na pag-alamang peke umano ang isinumite nitong birth certificate kaya naman inaresto ito ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, isa lamang si Hanlin Key sa 200 insidente ng pamameke ng mga dokumento ng mga Chinese nationals. Ang mga nabanggit na peking birth certificate ay nagmumula umano sa Municipal Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Kaugnay nito ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nakatanggap siya ng impormasyon na 300,000 pesos ang bayad para magkaroon ng peking birth certificate, passport at driver's license. Kaya naman paiimbestigan umano niya ang mga insidenteng ito sa Senado. Sentimiento ng ilang mga mambabatas, hindi nararapat na pinagbibili o pinipeke ang birth certificate dahil sinisimbolo nito ang koneksyon ng mga Pilipino sa bansa. Aniya sa madaling salita ay dapat walang peking Pinoy. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsimula na ring patawan ng buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga online seller nitong Lunes, 15 ng Hulyo. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., ito ay alinsunod sa Revenue Memorandum Circular o RMC number 79-2024. Anya, wala na ring magaganap na extension na ibibigay pagkatapos ng nakaraang 70 araw na extensyong ipinatupad kamakailan. Inilahad ng Philippine National Police o PNP ang buong suporta nito sa panukalang batas na isinusulong ni Senador Win Gatchalian na naglalayong ipagbawal na ang pagsusugal online. Tunghaya ng detalye sa balitang hatid ni Daniza Lopez. Inilahad ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG Deputy Director for Administration, Police Brigadier General Raul Tataka na suportado ng PNP ang panukalang batas na isinusulong sa Senado na naglalayong ipagbawal ang online gambling. We believe that by banning online gaming, we can protect our citizens, especially the vulnerable youth, from the harmful effects of excessive gaming. Ayon kay Police Brigadier General Tataka, nakitaan ng PNP ng negatibong epekto ang online gambling sa kabataan at mga pamilya kung saan kadalasang nauuwi ito sa adiksyon, kidnapping, pinansyal na pasanin at iba pang iligal na aktibidad. Kaya tangad ng PNP na maipasa ang panukalang batas para maprotektahan ang seguridad at kaligtasan ng mamamayan. Sa kabila nito ay nais din ng PNP na ipatupad ang mga educational campaign para mapalawig ang kaalaman ng publiko at magbigay kamalayan ukol sa masamang epekto ng pagsusugal online. Kasabay din dito ang hangarin na maibigay ang suporta sa mga individual na naapektuhan ng adiksyon sa e-games. We believe that raising awareness about the risks of excessive gaming and offering resources for those struggling with addiction can help prevent future problems and provide assistance to those in need. Ngunit sa kabila nito ay ikinabahala ni Senador Win Gatchalian ang pagkakasangkot ng kapulisan sa online gambling kung saan kinokonsidera niya ito bilang mapanganib na sitwasyon. Online gaming so accessible, and unlike a casino, diba? Like for us who work in government, we cannot go in casino and play, no? But with online games, it's very easy and accessible. No? Again, that's the beauty of internet, but also the downside of internet. Bagamat kumpirmado na mayroong ilang mga pulis na sangkot sa iligal na pagsusugal, ay tiniyak ni Police Brigadier General Tataka na nasampahan na ito ng mga kaso kung saan anya dismiss na ang karamihan at ongoing naman ang ilan. Pagbabahagi pa niya, isinasagawa rin ng ahensya ang spot inspections para matukoy kung sangkot ba ang isang pulis sa iligal na pagsusugal online. During inspection, kine-check po namin kanilang cellphones. So during sa inspection na yan, nakikita na meron sila mga naka-upload na ganun na games, mga apps. So yun po yung start po ng aming investigation against them. Titignan po namin yung kanilang background, ilan na ba yung kanyang salary, compared po sa kanyang utang. So,
doon po lumalabas po yung na talagang yung personal natin yun is addicted na po sa illegal gambling. Pinuri naman ng senador ang PNP sa pagiging aktibo sa pagtugon sa mga kaso ng illegal na pagsusugal. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong nagdaang Martes ay inilunsad na ng gobyerno ng Pilipinas ang cruise visa waiver na gagawing mas madali at maayos ang pagpasok sa bansa ng mga dayuhang nangangailangan ng visa na magbabakasyon sakay ng mga cruise ship. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, inaasahang ang programang ito ay makapagdadala ng mas maraming cruise passengers sa bansa at mas mapalakas ang sektor ng turismo ng Pilipinas. Maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong dayuhan para sa waiver sa e-services portal ng Bureau of Immigration. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. PBBM isinasapinal na ang kanyang talumpati para sa SONA 2024. DOT poster sa NAIA inulan ng batikos dahil sa maling lokasyon ng Banawe Rice Terraces. MMDA aminadong hindi perpekto ang disenyo ng viral PWD ramp. Netizens umalma. DepEd Secretary Sani Angara nagbitiw na sa pwesto bilang senador. Pagpapataw ng buwis sa mga online seller nagsimula na. Pilipinas inilunsad ang Cruise Visa Waiver Program upang palakasin ang cruise tourism. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.